Amazing. Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, kayo po muli ay naririto naman sa aking programa na hindi programa. Ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Ano yon? Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Bakit naman yan ang ating tatandaan, Brad? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa piling ng Diyos, bago siya umakyat sa langit. Ito yung mahigpit niyang bilin sa kanyang mga alagad. Pero bago natin bigyan ng daan, huwag ang atin pong refleksyon ng ating pagninilay, bibigyan naman natin ng pasasalamat ang mga wala pong sawang sumusubaybay, sumusuporta, nagko-comment sa atin pong YouTube channel. Ang atin pong mga kapatid, shout out sa ating mga kapatid kay Doc Ba, kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig, salamat po sa iyong madalas na pagpapailaw. Kay Brother Marcelo Peralta Capitle, maraming salamat po sa iyong pagpapakape tuwing Sabado, pagpalain ka po ni Lord. Kay Sis Nifa Ay, Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, Syra Fernicol Baligwat, Ronald Villaflor, kay Arnel Rivera, Mel Matutina, kay Ate Jackie Paran, kay Daisy Villanueva, kay Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dindo Colupano yan, kay Oreo Orion, Sis Ami Bumanlag, Dina Kabantak Duran, Frank Toledo, Israel Manila, Angelisa Iloma, John Lloyd Mabansag, Marchita Lastra, kay Artemio Aquino Antonio, first time po yata ito ni Justina Albon, pagpalain ka po ng Panginoon, saan ka man naroroon. Kay Melay DZ Vlog, first time po din niya, salamat po sa iyo kapatid. Kay Norberto Macaraig, Telia Cabello, ayan, salamat po sa iyo. Kay Ariel Soriano, kay Juan Orlando, first time din po niya yata, no? Kay Sis Daisy Villanueva, kay Brother Juan Orlando, ayan. Kay Brother Joed Pupungko ng Australia, kay Sister Julieta Pascual, kay Brother Noel Murillo ng Paris, France, salamat po sa inyo kapatid, sa inyo pong pag-support at walang sawang panunood. Kay Elehio Limbaga, first time din po yata niya, pagpalain ka po ng Panginoon. Kay Nel Dacalios, Reynaldo Paharda, kay Tote Dikitanan, salamat po sa iyo. Kay Raquel Rivera, Daisy Villanueva, Marites Tagapan, first time po yata niya, salamat po sa iyo. Kay Ricardo Bernardo Duson, salamat. Kay Ronald Bagcal, Rosemary Mingen, salamat po. Kay Luz Bulado, first time po niya, salamat sa iyo kapatid. Kay Meli Grace Valdez, Marlo Butardo, Yolanda Corpus, Josepina Constantino, kay Kiwi Prando, first time po niya, salamat po sa iyo. Kay Rosalyn Manzano, Bernardo Suligan, ito first time po niya, sigurado ako. Kay Brother Roger Magbanwa, Rosalinda Alvarez, first time, ayan. Alberto Nava, kay Mother and Daughter Vlog ng Saudi Arabia, maraming salamat po sa iyo kapatid. At syempre, salamat din sa mga nasa live, ayan. Kay Brother Don Dado Lagre, Marites Yabot, kay Brother Rico Pescadera, salamat sa iyo, good morning din sa iyo. Yan, sino pa ba nandyan? Ayan, good morning sa inyo. Welcome sa 3 million and house. Ayan. Ang ating title sa live ay Humayo at Mangaral. Pero pagdating dito sa ating YouTube, Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Medyo binuo natin. Kaya dito sa Facebook Live kasi medyo maiksi yung paglagay ng caption dyan sa taas. Sister Wilma Caridad Buban, maraming salamat po. Ayan.
Kung ibig po din ninyo na kayo po ay palaging masama sa shoutout sa atin po mga gospel reflection, huwag nyo lang pong kakalimutang mag-comment dyan sa comment section dito sa ating YouTube channel. At syempre, may mga panahon at pagkakataon din kahit sa Facebook ay na-acknowledge din natin. Maraming salamat. Samahan po ninyo ako. Ano ang ating tatandaan? Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Ito po kasi ay gospel sa susunod pong linggo. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanatay 16, mga talata ay 15 hanggang 20. Ganito po ang pagkasaad. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maraming salamat sa mga dumating kay Aden Bon Violata. Salamat. Kay Ori Orion, Sister Ori Orion. Kay Sislo Salinas, maraming salamat sa iyo. Good morning din po, Sister Ori Orion. Sino pa ba nandyan? Okay, tuloy po tayo. Ano po ang ating pagninilayan? Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Ito po yung pinaka-title ng ating pag-uusap. Puntusan na po natin ang simula. Ang unang gusto nating puntusan ay ito. Ipangaral ang mabuting balita. Yan ang unang puntos. Sabi ng verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ano yung una nating pinupuntusan? Ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Kasi inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila'y humayo. At sa utos na iyon, na kanilang paghayo, ay wala silang daladalang sariling mga salita, mga pananalita o pahayag. Ulitin po natin, ang pag-utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para sila ay humayo, wala silang daladalang sariling salita, pahayag na sa kanila nanggaling, kundi ang lahat ng kanilang sasabihin at ipapahayag, ipapangaral ay tumutungkol lamang kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang isa pang tawag kay Jesus ay mabuting balita. Siya yung gospel Siya yung mabuting balita. Kaya sa kanilang paghayo, sa kanilang pagmimisyon, ang kanilang taglay at daladala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ipapangaral nila ang Ebanghelyo patungkol kay Jesucristo. Kaya nga sa kanilang pangangaral, sabi nga ay napakinggan ko sa isang obispo, mission impossible daw ito Binanggit pa nga niya yung sinabi ng Pope Ano ba ang sabi ng Pope? Ang pinakadakilang regalo na pwede nating maipaglingkod sa Diyos ay ang maipangaral ang mabuting balita. Ito daw yung isang malaking paglilingkod na pwede nating magawa sa Diyos Ang alin? Ang ipangaral, i-preach, ipahayag ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit naman? Sapagkat itong mundo na atin pong ginagalawan ay nangangailangan ng
pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nangangailangan ng pagliligtas, nangangailangan tumanggap ng mabuting balita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung kanilang paghayo, yung kanilang pangangaral, ang kanilang tataglayin lamang na kanilang ipapahayag ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung kanilang sarili, ang kanilang daladala. Kaya tayo man na mga naglilingkod ngayon sa ating Panginoon, wala tayong sariling dalang mga pahayag na mga sariling salitang sasabihin, kundi ang ating ipapahayag ay walang iba kundi tumutukoy, tumutungkol sa ating Panginoong Hesus. Diba sa mundong ating ginagalawan, minsan mas pumapatok, nagte-trending yung mga usapin at pinag-uusapan tungkol sa isang tao, tungkol sa isang kasikatan ng tao, tungkol sa kanyang tagumpay. Pero kapag ang ibabalita at ikikwento natin ay ang tungkol kay Jesus, parang boring, di ba? Kaya nga ako po'y bago-bago pa eh. Pinaraktis ko din na pagkagaling sa malaking gawain eh. Nagko-commute lang ako nung araw eh. Minsan may mga kasamahan kami. Noon may mga dala-dala akong Bible, bit-bit ko lang yan eh. Kapag kami nakasakay sa jeep, bumubukas talaga ako ng Biblia eh. Tapos nagbibigay ako ng mga pahayag, nagpipreach lang ako. Ang madalas kong basahin noon, no, ako'y bago pa eh. Hindi pa ako nagpipreach eh. Kumbaga, attender pa lang ako noon eh. Sa jeep, bumubukas ako ng Biblia. Tapos ako'y nagbabasa. Pagkatapos kong magbasa, nagbibigay ako ng insight. Minsan naman, ako'y nagtitrain pa kapag ako'y maagang dumarating sa mga gawain, sa mga simbahan, sa mga chapel. Minsan nagtatambay ako sa tindahan. At bumibili ako ng snack, ng soft drinks. At habang ako'y bumibili ng snack at nag-i-snack doon sa tindahan, nagbubukas ako ng Biblia. Nagbabasa ako ng malakas na naririnig ng may-ari ng tindahan ng mga taong nasa paligid. Tapos nagbibigay ako ng maikling insight. Tapos magtatanong sa akin yung may-ari ng tindahan, Brad, pastor po ba kayo? Protestante po ba kayo? Born again po ba kayo? Anong relihiyon ninyo? Kasi ako yung nagbabasa at nagbibigay ng insight, ng pahayag kahit maiksi man lamang. So ang sasabihin ko naman ay hindi po, ako po ay Katoliko, ako po ay layman, ako po ay lay preacher. Yun ang sabi ko. Kita ninyo, kahit sa aking simpleng pagpapahayag, may nagkaka-interest, nagtatanong. At sa akin pong pag-share ng ganon at pagsagot sa kanyang tanong, doon na nabubuksan, nakakaroon na kami ng konversasyon. Pagpapahayag, minsan nakakahiya para sa marami na ang ikwento, ang ipahayag, ang i-share ay tungkol sa salita ng Diyos. Kaya maliit pa lamang ako, bata pa lamang ako noon, di ako nahihiya eh. Nung ako nga elementary, napasama ako sa mga ka-classmate ko na mga born again eh. Minsan sa gitna ng kalsada, nagpi-prayer kami, nagbabinding kami. Sumasama ako sa mga bahay-bahay. Elementary pa lang ako noon. Hindi ko alam, nagagamitin pala ako ng Panginoon hanggang sa panahong ito para magbahagi ng salita ng Diyos. So, noon pa man pala, wala na akong hiya. Ayan. Sister Ami, good morning po. Ayan. Brother Marcelo Peralta Kapitle, maraming salamat po sa iyong pagdalaw at sa iyong pagpapakape. Nako, nandito yung dalawa nagpapakape sa akin, no? Sister Ami Bumanlag at saka si Brother Marcelo Peralta Kapitle. Nagpapakape yan palagi. Yan. So noon pa man pala, bata pa ako, wala na akong hiya. Walang hiya saan? Mag-share ng Word of God, magpahayag. Kaya nga sa aking pagpapahayag, may mga naku-curious eh, nagtatanong eh. Kahit noon, kapag may mga biyaheng probinsya, tumatayo ako sa bus, may dala-dala akong Biblia eh. Napapagkamalan pa nga akong Pentecostal eh, napapagkamalan akong born again, napapagkamalan akong protestante. Pero pag may nagtatanong, sinasabi ko naman, Katoliko po ako. At hindi po ako nanghihingi ng love offering. Ako lang ay nagbabasa at nagbibigay ng insight. Ganyan ako nung araw eh. Pero hindi ko pa naranasan mag-preach sa kalsada. Basta sa tindahan, sa jeep, sa bus, ganun lang naman. So hindi ako nahihiya. Wala na pala akong hiya nung bata pa ako. Sa panahon natin ngayon, parang boring at nakakahiya na i-share. Yung tinanggap natin sa ating buhay, sino ba siya? Eh di ang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang utos sa kanyang mga alagad?
Ano ang instruction niya sa kanyang mga alagad? Ipangaral ang mabuting balita saan? Sa buong mundo. Teka muna. Andito tayo sa Pilipinas, huwag mo munang hangarin na makarating sa malayo. Ang buong mundo ay nagsisimula sa ating kapaligiran, sa ating community, sa ating bayan, sa ating bansa. Gusto natin mangaral na agad sa ibang bansa. Dapat dito muna sa ating kapaligiran. Mamaya, hindi ka pa nga nakakapangaral dito, gusto mo lumabas na agad, di ba? So, ito yung una, ipangaral ang mabuting balita, na ang tinutukoy na mabuting balita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang layunin? Upang ang tao ay sumampalataya. Kanino? Kay Jesus. Paano ba sasampalataya ang isang tao? Sabi ng Romans chapter 10 verse 14, bihira po akong bumasa ng mga reference or Bible verse, pero babasahin ko po ito, napakahalaga naman kasi. Romans 10:14 hanggang 15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Totoo naman, di ba? Verse 15, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sabi po ng amin pong obispo na tagapagturo sa amin. Sabi kasi ng verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Noong daw tayo'y bininyagan bilang mga Katoliko at nakumpilan, tumanggap na tayo ng kapangyarihan, ng authority para ano? Makapangaral, makapag-share ng ano? Ng salita ng Diyos, makapagdala ng ebanghelyo sa iba. Para ang mga taong ito ay magkaroon ng pagsampalataya, pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Ito yung layunin kung bakit ang mga alagad ay isinugo ni Jesus at inutusang humayo. At sa kanilang paghayo, ang kanilang ipapahayag ay ang mabuting balita na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa na gusto kong puntusan sa ating pong pagninilay ay ito. Sabi po ng verse 17, ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalayas. Ano yon? Sa pangalan ko'y magpapalayas. Anong ibig sabihin dito? Sabi sa atin pong pinag-uusapan, ulitin natin. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kamay. Ito po yung pangalawa. Hindi sila pahahayuin ng Panginoon kung hindi niya gagawin ito sa atin pong binasa. Alin yon? Yung binigyan sila ng kapangyarihan. Napakahirap na ang isang sundalo ay utusan mong lumaban sa isang digmaan na hindi bibigyan ng sandata, kahit batuta man lang, kahit itak man lang. Paano siya makakalaban? Paano siya magtatagumpay? Paano siya magwawagi? Kung wala siyang kasangkapan, walang tools, walang gamit. Ang mga alagad nang sila'y isinugo ng Panginoon, hindi sila ipinadala at isinugo sa kanilang sarili lamang na kakayahan. Binigyan sila ng ating Panginoon ng kapangyarihan na ano? Gumawa ng mga himala. Yung kapangyarihang kanilang taglay ay makagagawa ng himala. At hindi nga lang yun eh. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Kapangyarihan na gumawa ng himala, kapangyarihan na makapagpalayas ng demonyo, at mayroong pong binabanggit na magsasalita sa iba't ibang wika. Itong pangatlo po, medyo malaking usapin ito eh. Pinagtatalunan ito. Pero hindi ko po bibigyan ng
ng insight ito. Ang gusto ko lamang bigyan ng insight dito ay yung kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ano yon? Gumawa ng himala. Pag sinabing gumawa ng himala, kababalaghan, yung mga may sakit na wala ng kagalingan, gumagaling. Di ba sa aklat na magawa, meron dong matagal ng pulubi, hindi gumagaling kahit na matagal na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit nang humingi ng tulong ito sa mga lingkod ng Diyos, ano ang sabi ng mga lingkod ng Diyos? Salapi at pilak, wala kami. Pero meron kaming Jesus. Kaya sa pangalan ng Jesus, lumakad ka. O di ba? Himala yun, mga kababalaghan, na hindi kayang ipaliwanag ng tao, pero ginagawa ng Diyos sa tao. Sa atin din. Maraming mga himala na kababalaghan na ginagawa ang Diyos sa atin, na walang magawa ang tao. Cancer, biglang gumaling. Himala yun. Diba? Maraming salamat dyan sa mga nasa live. Kaya mamaya pa na kayo ma-acknowledge pagkatapos ito. So, ang pangalawa, binigyan ng kapangyarihan. Hindi niya isinugo ang kanyang mga alagad hanggat hindi niya binibigyan ng kapangyarihan. Yun yung tools, yun yung kasangkapan, yun yung kaloob na pwede nilang magamit sa kanilang paglilingkod. Tayo man, hindi ka ipapadala ng Diyos sa isang misyon, sa isang paglilingkod, kung alam niyang wala kang tools, wala kang gift, wala kang kaloob, wala kang kasangkapan. Kasi paano ka magiging epektibo na naglilingkod kung wala ka man lamang gifts? O, di ba? Kung wala ka man lamang kaloob, kung wala ka man lamang karisma. Kaya ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka niya para maging kapaki-pakinabang ka. Katulad ng mga alagad, saan man sila pumunta, sila ay kapaki-pakinabang. Pangalawa, kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Kasi noong mga panahon na yon, kung atin pong babasahin na magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon, una munang pinuntahan ni Jesus yung ilang, after siyang magkaroon ng baptism, di ba, sa Ilog Jordan. Pinuntahan niya muna yung teritoryo ni Satanas para lupigin, para talunin si Satanas, para kapag siya'y nagsimula na ng ministry ng ating Panginoon, walang manggugulo sa kanya. Subalit sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagmimisyon, may mga panahon pa din na may mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Minsan nga sa sinagoga, may pumapasok na masamang espiritu, nang gugulo, nang bubulabog. Naparito ka ba para puksain kami nang wala pa sa kapanahunan? Di ba? Yun yung mga sinasabi ng masamang espiritu noong mga panahon na si Jesus ay nagsisimula ng kanyang ministeryo. Alam nila na sila'y pupuksain, pero hindi pa yun yung kanilang kapanahunan. Kaya nga isinusumbat nila kay Jesus, naparito ka ba? Para puksain kami nang wala pa sa kapanahunan. Alam nila, mapupuksa sila di ba? So, ganun Ang mga alagad din, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagmimisyon, may makakaharap din sila ng mga inaalihan ng masamang espiritu, inaalihan ng mga demonyo. At ang kanyang mga alagad, binigyan niya ng authority na kapangyarihan para sila man din ay makapagpalayas. Di ba sa aklat nga ng mga gawa, meron pong isang bata doon na nakakapanghula. At yung mga nangangalaga sa kanya, yung mga nag-aalaga sa kanya, kumikita ng salapi. Kasi mahusay manghula O di ba? Huhulaan ka. Tama yung hula. Kasi nakakapanghula siya sa pamamagitan ng masamang espiritu. Nang dumaan yung mga lingkod ng Diyos, nakita nung bata, sabi nung bata, ang mga taong yan ay lingkod ng kataas-taasan, di ba? Alam nung bata Alam ng demonyo kung sino yung mga naglilingkod at lingkod ng kataas-taasan. Kilala ng demonyo yung mga lingkod ng Diyos. Kaya nga nang dumaan yung mga lingkod ang mga taong yan, lingkod ng kataas-taasan. Alam ng mga lingkod ng Diyos na ang nagsasalita ay ang demonyo, ang masamang espiritu. Pinalabas dun sa bata di ba? Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pinagwikaan yung demonyo, lumabas sa bata. Yun yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Alin? Ang makapagpalayas ng demonyo sa taong inaalihan. At kahit hanggang sa panahon po ito, ako po nung bago-bago pa, experience ko din yan na may mga encounter tayo noon, ako noon, na may mga napoposes, inaalihan ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu. Lumalayas naman. Di ba? Sumusunod naman. Bakit? Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus
Ito yung kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung gagamitin nila ang pangalan ni Jesus, susunod, susuko yung demonyo sa kanila. Kaya nga ako po'y bago-bago pa, siyempre natutunan ko, napakinggan ko. Gamitin natin ang pangalan ni Jesus at susuko, lalayas ang masamang espiritu. Encounter ko po mga kapatid at totoo. Kaya lang may mga panahon at pagkakataon nang ang mga alagad nakita nila na may mga taong gumaya sa kanila. O di ba ang mga alagad inutusan ng Panginoon, binigyan ng kapangyarihang magpagaling, magpalayas ng demonyo na masamang espiritu. May mga taong gumaya sa kanila. Nagpapalayas din sila ng masamang espiritu. Nakita yun ng mga alagad. Guro! Nag-report agad sila kay Jesus. Di ba? In-report agad nila kay Jesus, Guro! Panginoon! May mga tao doon sa kabilang banger, sa kabilang side, na nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pero yung mga taong yun na gumagamit ng pangalan mo, hindi namin kasamahan. Hindi natin kasamahan. Hindi natin kagrupo. Pagbabawalan ba natin? Pagbabawalan ba namin sila? Papatigilin ba namin sila? Diba? Ang ganda ng sagot ng Panginoon. Huwag niyo silang papatigilin. Sapagkat ang tao, pagkatapos gumawa ng mabuti sa pangalan ko, ay hindi ako niyan lalabanan. Hindi ako niyan tutuyain. Sapagkat ang nag-iipon, sabi ng Panginoon, ang nag-iipon ay kasama natin. Yung mga taong yun, nag-iipon yun. Kaya't kasama natin yun. Kaya si Jesus ang pumigil sa kanila para pagbawalan ng mga alagad yung mga taong gumagamit ng pangalan ni Jesus. Hindi niyo po ba napansin ng mga nakakaraang gospel? Nang sabihin niyang, ako ang mabuting pastol. May mga tupa pa ako na wala sa kawang ito. Kailangang sila'y puntahan ko naman at isama sa kawang ito para maging isa ang pastol at maging isa ang kawan. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, ipunin ang kanyang nilikha, ang kanyang nilalang. Hindi yung mag-divide, hindi yung maghiwalay. Kaya nga hindi natin pwedeng suluhin ang Panginoong Hesus. Kami lang ang tama, kami lang ang dapat gumawa. Hindi pwede. Kasi nga kahit si Jesus mismo sinabi niya, may mga tupa pa ako na wala sa kawang ito. At kailangan kunin ko din sila para maging isang kawan at ako ang kanilang magiging pastol para maging isa ang pastol. O, diba? Kaya ang Panginoong Hesus na rin ang pumigil sa kanila na na pagbawalan yung mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kaya ito yung pangalawa, binigyan ng kapangyarihan. Ano po ang ating pinag-uusapan? Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Una, ipangaral ang mabuting balita, walang iba na tumutukoy sa mabuting balita ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ng kanyang suguin ng kanyang mga alagad, binigyan niya sila ng kapangyarihan, kasangkapan na magagamit, na magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga karamdaman, at magsalita sa iba't ibang wika. Meron pa pong bahagi dito sa verse 18, sabi nila, hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kaya nga, taglay-taglay nila yung kapangyarihang na kay Jesus mismo. Kung sila ay maglilingkod at magpapagamit, taglay nila yung kapangyarihan. Pangatlo, mga kapatid, na gusto nating puntusan. Sabi ng verse 20, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ito po yung ikatlo. Tinulungan sa lahat ng gawain. Sa lahat ng kanilang pangangaral, sa lahat ng kanilang paghayo, sa lahat ng kanilang sinasabi, si Jesus ang tumutulong sa kanila na na maganap at mangyari yung kanilang sinasabi para patunayan ni Jesus sa kanila na totoo nga. Patunayan sa mga tao na totoo nga ang kanilang ipinapangaral, yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga ipinapahayag. Kaya ito yung ikatlo. Tinulungan sila ng Panginoong Hesus sa lahat ng gawain.
tinulungan sa lahat ng gawain. At ito din sa ating kapanahunan. Wala tayong gagawin sa pangalan ng ating Panginoon na hindi tayo sasamahan, na hindi tayo tutulungan, na hindi ipapakita ng Panginoon yung kanyang himala sa lahat ng ating gagawin. Para hindi mawalan ng credit, hindi mawalan ng kabuluhan yung lahat ng ating ipinapahayag. Kaya nga totoo tama ang sinasabi ng Biblia Kapag si Jesus ay kasama mo, sabi niya, kung anuman ang ginawa ko, higit pa rito ang inyong magagawa kung kayo'y mayroong pananalig sa akin. So, yun ang kapangyarihan ni Jesus noon sa kanyang mga alagad. At yung kapangyarihan niya sa ating kapanahunan, kung tayo susunod, magpapagamit, maglilingkod sa kanya, nagmamanifest pa din po sa atin yun. Mai-experience pa rin natin yun. Mararanasan pa din natin yun. Kaya nga, lahat tayo na naglilingkod, umasa tayo na tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng ating gagawin. Ano po ang ating pinag-uusapan? Humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Ano yung una na pinupuntusan natin? Ipangaral ang mabuting balita. Walang iba na tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating dapat tinataglay. Pangalawa, binigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad upang sa lahat ng kanilang gagawin, magtatagumpay sila at matutupad kung ano yung iniutos sa kanila ng ating Panginoon. At ikatlo, tinulungan sila sa lahat ng kanilang gawain. Si Jesus ang gumagawa ng himala sa gitna ng kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay walang sariling himala, walang sariling kapangyarihan, walang pwedeng ipagmalaki sapagkat ang lahat ng iyon, si Jesus ang gumawa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga alagad. Kaya nga nang sila'y mag-report ng kanilang misyon, tuwang-tuwa sila Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Huwag kayong magalak, mas matuwa kayo, hindi dahil nakakapagpalayas kayo ng demonyo, suko sa inyo ang demonyo, nakapagpapagaling kayo, nakapagpapahayag kayo ng buong husay, magalak kayo lalo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, hindi pala natin dapat ipagmalaki yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, kundi ang Diyos ang gumagawa nito, kaya't ang bilin pa niya sa kanyang mga alagad, sabihin nyo na kay mga aliping walang kabuluhan pagkatapos na kayo ay maglingkod. Bakit? Para ang credit, ang parangal at papuri ay sa ating Panginoong Yesus. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. At huwag din ninyong kakalimutan na i-share ang video ito sa mga taong inaakala ninyong makakatulong sa kanila. Siyempre, pag i-share nyo sa kanila, pagpala sila, pagpapalain din po kayo ng ating Panginoon. Bye-bye and bye-bye and bye-bye. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you